Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. So, napanood nyo naman to sa social media at nag-viral ito mga kaplastic. So, maraming engaging po ang nangyari dito. So, let's talk about sa mga taong power tripping sa kanilang mga samahan, mga kaplastic, na ginagamit nila yon para mangapi ng kapwa. So, ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit dumarami ang krimen sa Pilipinas. Yung mga ganitong klaseng fraternity na overpowered na self-proclaim mga kaplastic. Sila yung mga tinutukoy ni Merwem mga kaplastic na sila yung mga taong nagre-rely sa mga kapangyarihan ng kanilang impluensya. Diba mga kaplastic? So hindi ko na siya mahanap yung video mga kaplastic. So i-post natin muna. Hello, ito. Papakita ko sa inyo mga kaplastic ang tungkol dito sa sinabi ni Merwem sa kanyang mga sinabi dun sa Hunter x Hunter. Ito yung ibig sabihin na yan. That is exactly na makikita nyo sa mga tao sa paligid at hindi lang yan sa mga gobyerno ang ibig sabihin dito sa sinabi ni Merwem. Kung titingnan mo mga lipunan ng mga tao, nahahati ito sa mga teritoryo na parabang mga lupain. Sa isang bahagi nito, namamatay sa... Ulitin natin. Nagsira eh. Yan. Ito na. Kung titingnan mo mga lipunan ng mga tao, nahahati ito sa mga teritoryo na parabang mga lupain. Sa isang bahagi nito, namamatay sa gutom mga bata. At sa kabila naman, saganang-sagana mga walang kwenta na wala namang ginagawa. Isang malaking kalokohan. Aalisin kong kalokohan ko. Gagawa ako ng bagong mundo kung saan hindi na maaalala pa kung ano ba ang hindi pagkakapantay-pantay. Well said. Iba ang sabi ni Merwem. Nagkakaiba. Sa isang bahagi nito, namamatay sa gutom ng mga tao. Nahahati ito sa mga teritoryo na... Yan, naghahati ito sa teritoryo na parang bang mga lupain. So, kung mapapansin nyo mga kaplastic, napakarami na po ng fraternities dito sa Pilipinas. Na ang layunin lang nila ay kapangyarihan lang, mga kaplastic. So yun ang mga layunin nila, yung para sa sariling interest lang. So gagawa sila ng way para lumawig o lumaki yung kanilang mga kasamahan sa kanila. So ang gagawin nila is magpapakita sila ng mga plataforma like feeding program, assurance sa kanilang buhay, at higit sa lahat, protektado ka nila. Once na meron kang ginawang masama sa kapwa mo, hindi ka nila kayang galawin. Kagaya na lang nangyayari ngayon sa mga social media na napapanood ninyo na mga untouchable na tao. Kaya malakas ang loob nilang gumawa ng kademonyoan kasi nga may mga kaagapay sila sa likod nito, mga kaplastic. So that means hindi yan para sa gobyerno yung sinasabi ni Merwem dito. Ang sinasabi dito is yung mga pagkapantay-pantay ng tao na kung bakit kailangan mong gumawa ng sariling samahan meron naman pong iba. Diba? So kaya nga karamihan sa kanila nag-aaway-aaway sa pangalan. Dahil ang gusto ng isa, sila yung mamumuno. Kagaya ng Eagle, di ba? Yung samahan ng Eagle na fraternal, di ba? Nag-aaway-aaway yung mga founder nila dahil may nagki-claims kasi na sila mismo yung may-ari. Meron namang isa naman ang kini-claims nila, may mga dokumento sila sa paper trails na nagpapatunay na sila daw ang nagbuo ng pangalan na yun. So ganito kasi yung nangyayari mga kaplastic. Baga gusto nila kasi na
nako-cover up sila ng kapangyarihan dahil lang sa pangalan. So panoorin natin yung video na kumakalat sa social media na isang hambog na nilalang na miyembro daw siya ng isang Tau Gamma Pi na pinagmamalaki niya at itinapon pa nga niya yung banner para mapalanandakan niya sa mga taong bumabangga daw kuno sa kanya. So panoorin natin yung video ng gagawin to. Ito. Yabang. Pinapon pa niya yung banner para ipamukha sa kanya na makapangyarihan siyang tao. Ganito kasi yung nangyari yan. Lahat ino-overtaken niya yung mga tao, mga ano yun. Badya yan ha. Hindi ata, atik talaga. Ano, lahat sinisingitan niya. Ginigit-git niya yung joyride eh. Gago ano. Pati bike lane kinain niya. Sasagasaan pa raw niya yung rider eh. Kaya lumiko sa gas station yung tao. O kinat niya oh. May pasahero yung rider oh. Yabang. Kinuha niya yung banner ng Tau Gamma Pi para may pamukha niya na untouchable siyang hinayupak siya. Ayan o. Kitang-kita. Sinabihan pa niyang kupal yung taong binubuli niya. Siya nga tong kupal eh. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang sumasama sa mga ganitong samahan. Dahil sinasamantala nila ang kapangyarihan dahil sila ang proprotektahan ng mga kabrother niya eh. Once nagalawin siya ng mga to eh. Panakot niya yan eh. Dahil gaya nga ng sinabi ng testigo ni Makagago WhatsApp man dun sa interview about kay Casper, sindikato na kasi ang mga yan, mga ka-plastic. Kaya nga pag nag-anniversary sila eh, kailangan bigyan mo pa ng daan eh. Kaya mo, inaabala nila yung mga nagtatrabaho, yung mga nagbibiyahe pa uwi ng bahay. Tapos, bibigyan ka pa ng abala sa oras dahil paparada sila kung kailan rush hour ang mga gago. Tapos makikita mo yung mga motor nila ang iingay. Yung muffler nila ang iingay. May convoy pa na pulis yun, mga ka-plastic. So that means talagang sila yung makapangyarihan eh. Parang sinabi nila na sila lang ang may karapatan sa mundo. Diba? Actually sa Singapore wala namang ganyan eh. Yung mga samahan-samahan na yan. Subukan mo mag-research sa lahat ng mga social media site, sa mga website. Kung may maririnig kayo o mayroon kayong makikita na may mga ganyang samahan. Actually, wala na. Yan kasi nagsimula yan. Mga times na sumakop ang mga Kastila. Diyan na nagsimula yung mga ganyan. Base sa aking mga nabasa sa pag-aaral ko dun sa college.
na yung mga Kastila na yan, dito sila nanakop. Which is, kumuha sila ng mga source at the same time nakipag-trade sila dito sa Pilipinas dahil ang lingwahe pa noon ng mga Pilipino ay alibata. Kaya nagsimulang magbago ang lingwahe ng mga Pilipino dahil sa kanila. At ngayon doon na patupad yung salitang kapatiran na ginagamit naman ng mga tarantadong nilalang na ito para makapanglamang ng kapwa. Yan ang gusto nila eh. Yung manggago. Gusto nila VIP sila, number 1 sila, even sa trabaho eh. Ganun eh. Kahit walang abilidad, ipopromote sa trabaho. Diba? Doon mo makikita talaga na sobrang bullshit ang sistema dito sa Pilipinas, mga kaplastic. Baga, yung gobyerno kasi parang nagiging secondary lang eh. Pero pagdating sa mga yan, sila yung parang boss. Diba? Kaya nga mapapansin nyo, mga sasakyan nila may mga sticker ng ganyan eh. Para hindi sila pwedeng hulihin. Dadaanin nila sa pakiusapan na, ka-brother naman kita eh, wag mo naman akong tikitan. Kaya okay lang yun. Labagin ko yung batas trapiko kasi brotherhood tayo eh. Diba? Ganun yun eh. Mga demonyo kasi ang mga yan, Brad. Mga hindi na kasi naniniwala sa Diyos yan. Mga kaplastic. Diba? Sabi nga ni Herson eh, siguro member to. Di yata inorient to. Full swing ka sa akin. Bigyan ka ng DA para di ka mapamarisan at di tinotolerate ang mga ganitong asal. Kala mo nang talaga mga matitinong tao itong mga to eh. Disciplinary action daw. Kung tanga na, dagawa-gawa kayo ng samahan, hindi nga nyo kayang disiplina yung mga tao ninyo eh. Ang lakas nga mangupal sa trabaho eh. Nanlalamang pa eh. Sila nga yung dahilan kung bakit maraming hold-upper na promodizer dyan sa Santa Lucia Dep Store eh. Na nagtataki pa ng mga baho nila kapag may ginagawa silang pang-hold up sa mga customer nila eh. Hanggang ngayon, DTI, di nyo pa rin binabasa yung email ko, mga kaplastic. Sinabi ko na po lahat doon kung paano hino-hold up yung mga promodizer yung mga customer nila sa pamamagitan ng pag-ipit nila ng discount na dapat 30% talaga yan. Minsan nga 50% pa nga yung mga sopa nila eh. Ang ginagawa nila, lalagyan lang nila ng 10% off eh. Para iisipin nga naman ng customer, nakalamang sila sa discount. Pero hindi nila alam, ninakawan sila ng pera. Kasi ang siste nila doon is kapalit ng discount, malaking discount, kailangan bigyan mo sila ng 10%. Saan ka makakakitang bibili ka lang ng sopa, kailangan ka pa suhulan ng 10% sa halaga ng item na hinihingi ng mga dicer para mag-grant nila yung malaking discount na sinasabi nila. Kaya nga kung mapapansin nyo yung mga price tag ng mga furniture dyan eh, wala silang before and after. At the same time, hindi naka-automatic discount sa kanilang mga POS eh, sa mga system ng cashier eh, na dapat ganun ang ginagawa nila eh. Kaya nga magpahanggang ngayon, may ganito pa ring anomalyang nangyayari. Dahil mga magkaka-brotherhood yan na mga yan eh, mga kaplastic eh. Nagkokonsintihan sila ng mga katarantaduan nila dyan. Kaya nga ang usapan nila, kung sino lang ang inireklamo ng customer, yun lang ang matatanggal eh. Yun ang mali nila. Alam mo kung bakit? Eh paano naman yung mga natira? Eh mas malala din yung ginagawa nun. Minsan nga patay item pa nga yung ginagawa nila, binebenta nila yung hindi na binalikan ng customer na item. Binebenta sa iba pero yung benta kanilang pera mapupunta. So i-declare lang nilang sold yun kasi sold naman talaga eh. Ang gagawin lang nila ibebenta sa ibang tao. Pero yung pera na ibinenta sa kanilang mga dicer na yun. Kaya nga ang daming yumayaman dahil sa korupsyon eh.
Dahil nagsisimula mismo sa fraternity, mga kaplastik. Sila ang pinagmulan ng gulo, kriminalidad, pag-distribute ng mga shabu, pambababae. Alam mo, kabrother mo, ninanakaw, sinasalisiyan mo yung kabrother mo, kabrad mo, yung asawa niya, sinasamantala mo. Kaya nga tingnan mo yung nangyayari ngayon sa aligasyon ni Anjo Iliana na babaero si Tito Soto. Ultimo yung inaakusahan na sidekick ni Norman Mangusin na si Casper Manyakis, Butakal. Karamihan naman talaga sa mga brotherhood na yan, mga Butakal eh. Kasi may rights na silang gumawa ng kababuyan sa kapwa nila. Dahil once na gumawa ka ng katarantaduan, hindi ka nila didisiplinahin. Hindi ka nila ikukulong. Sa halip, protektahan ka pa. Meron times nga na nag-hire yung Santa Lucia Dep Store eh. May tattoo eh. Na dicer eh. Kasi nga, membro eh. Samantala yung iba, hindi niya tinanggap kasi hindi membro. Diba? Tapos yung ang masakit pa doon, ang plot twist pa doon, yung may tattoo na hinard nila, andun. May bumibisitang mga tao doon na nagbebenta ng shabu. At nagbebenta ng shabu doon, nagsashabu doon sa stockroom. Hindi ko alam kung alam ng management ng Santa Lucia Department Store yan. Diba? Mga tarantadong nila lang. Nagtatakipan kasi sila ng baho. Ganyan na ganyan ang ugali ng mga TGP. Even sa ibang mga prat, mga kaplastik. Hindi ko alam kung bakit nauso yung mga ganyan eh. May mga kanya-kanyang pulo. Kaya sabi nga ni Luni, parang ang kultura natin parang isang watak-watak na isla eh. May mga kanya-kanyang pananaw, may mga kanya-kanyang mga layunin. Gusto nila sila lang yung makapangyarihan. Gusto nila sila lang yung pakikinggan. Diba? Dahil kung talagang layunin nyo talaga is unity, kapatiran talaga na unity, bakit kailangan nyo pang bumuo ng isa pang grupo? At bubuo pa kayo ng ibang pangalan. Eh meron naman na at may nag-i-exist na isa hanggang sa dumami ng dumami. Utang na meron pang pangalan beta-carotene, meron pang putya para may vitamin A, B, C pa. Diba? Ano-anong mga membro na lumalabas, ano-anong mga grupong lumalabas eh. Puro wala namang katuturan. Mas makikita nyo yan. Nangahambog sa kalsada. Tapos yung karamihan dyan, mga tarantado sa selling area. Dahil alam nilang poprotektahan sila ng supervisor tsaka manager nila kaya hindi sila makanti-kanti. Yan kasi ang nangyayari. Alam nila sa sarili nila na sila yung kakampiyan once na kalabanin mo yung taong ganyan. Na nagpapakita ng misbehavior. Kaya nga sila sumama sa mga kapatiran na yan eh. Dahil ang layunin nila mambuli ng kapwa. Tapos itong mga nagmamalinis ng putang ina sa comment, sabi nila, bibigyan nila ng DA. Baka nga maging kainuman mo pa yung mamaya tapos magmamalaki yung taong yan. Sasabihin, grabe oh, yung taong binuli ko, walang palag. Tinapunan ko lang ng banner ng logo ng Taugama. Natakot na sa akin. Ganyan kasi mga asal niyan eh, mga hambog. Kahit walang napatunayan sa buhay, porket maraming tao lang ang pinagbibigyan sila sa mga katarantaduhan nila at binibigyan sila ng trabaho ng walang kahirap-hirap. Mabuti pa nga kayo, binibigyan kayo ng ano. Kaya nga dyan nauso ang salitang palakasan sa Pilipinas eh. Dahil dyan sa mga pinaggagawa nila eh. Diba? Tanggalin mo lahat ng fraternity sa Pilipinas. Tingnan natin kung may palakasan pang mangyayari sa Pilipinas. Even yung mga nangyayari sa gobyerno, yung mga flood control project,
Utang na, di ubra yan kung sa North Korea mo gawin yan. Lahat yan, patay yan. Pati yung Senate President ngayon. Diba? Kaya wala na talagang pag-asa ang bansa natin pag ganyan. Mga sindikato na kasi ang bumubu. Sila na yung mga nagkokontrol sa Pilipinas eh. Mga sindikatong kagaya nito. Mga tarantadong nila lang. Kaya dapat yung pinupugutan ng ulo yung mga yan. Tapos yung katawan bangkay nila pakain mo sa mga kabrother nila para may pamukha mo na talagang wala silang kwentang nila lang. So hanggang dito na lang ang aking opinion, mahaba na. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.